Maraming salamat po sa ating punong guro, Ma'am Lynette M. Cuanyo, para sa mainit na pagpapakilala. Maaari na po kayo umupo. Good afternoon, everyone. To our school principal, Ma'am Lynette M. Cuanyo, our school division superintendent, Sir Billy P. Galendez, our public school district supervisor, Ma'am Shirley J. Pitos, our education program supervisor for science, Maria Belinda L. Nariagan, and to our hardworking and caring teachers, to the very proud parents, and most especially, our graduating 6th graders. Congratulations on the 58th commencement exercise of our dear LRCS. Ngayong araw na ito, nakatayo po ako sa harap ninyo hindi lamang bilang isang speaker, kundi bilang dating mag-aaral ng LRCS. Katulad po ninyo, eksaktong 15 taon noong 2011, nakasuot din po ako ng puting toga at nagbibigay ng valedictory address. At hindi ko po inaakala na after 15 years ay makakabalik po ako dito. Hayaan niyo po akong i-share ang unang bahagi ng aking kwento dito sa LRCS. Mga mag-aaral, ako po ay nagsimula bilang nahihiyang estudyante. Yes po, isa po akong transferee. At bago po ako makarating ng grade 3, ako po ay huminto ng 5 taon sa pag-aaral. Sabihin mo hindi kay baby. 5 taon na huminto sa elementarya. Ngunit hindi po ito naging dahilan or hindi naman ito dahil sa ball, cutting classes, or kung ano pa man po. Ito po ay dahil sa sakit ko na epilepsy. Opo, ako po yung klase ng estudyante dati na nahihimatay, bawal magutom, bawal mapuyat, at may pagkakataon pa nga, para madala po ako sa Philippine Children's Medical Center, is kailangan pasal-pasal pa po ako ng aking puyat. Makinig kasi kayo. Dumaan po yung 2 taon na paggagamutan ko sa epilepsy at natapos ko po yung paggagamot. At doon po ako bumalik sa aking pag-aaral. At doon po nagsimula ang aking journey dito sa LRCS. Sa una, hindi po siya madali. Isipin po ninyo, ikaw yung pinakamatanda sa klase. Meron ka pong 3 hanggang 5 taon na agwat sa mga kaklase ko. Nahihiya po ako noon. Nahihiya po ako sa aking mga guro. Nahihiya po ako sa mga kaklase ko. At nahihiya po ako sa mga magulang ng kaklase ko during that time. Dahil pakiramdam ko po that time, naiiba ako. Pero alam niyo po kung ano yung nagbabago ng lahat? Yun po yung suporta. Yung suporta po ng ating mga guro, gurong tagapayo, mga kaklase, pamilya, at mga magulang po. Unti-unti po akong nakada at unti-unti kong natanggap ang aking sarili. At mas lalo ko pong pinagigihan ang aking pag-aaral. Hayaan niyo po akong i-share ang ilan sa mga alaala ko sa ating sintang paaralan. Sa LRCS po, siguro masasabi ko na dito ko naramdaman yung mga una o first o ilan sa mga first sa buhay ko. Dito po sa LR, naranasan ko pong maging Boy Scout, sumali sa mga quiz bee, for science, math, AP, journalism, para sa intramural, sumali sa mga palaro. At nakakatawa naman pong isipin, pero isa rin po ako sa mga estudyante na kailangan magpaubos ng tinda sa kantin. Yung tipong hindi po tayo pwede umuwi hanggat hindi nauubos yung soup, hindi tayo pwede umuwi hanggat hindi po nauubos yung paninda sa tray. Then pagkatapos po noon, syempre, ililimit natin siya sa kantin. At siguro bilang isang estudyante rin po, or dating estudyante dito, hindi rin po lingid sa kaalaman lalo na sa mga naging kaklase ko or schoolmate ko dati, na hindi po nawawala yung kwento ng katatakutan. Siguro po ang pinaka hindi ko makakalimutan siguro ay yung kwento ng kuba daw sa ilalim ng stage.
during that time, madali po ako napaniwala. At sa loob po ng 3 taon, naniwala po ako sa mga sinasabi ng kaklase ko. Kasi po dati yung stage dito, medyo mataas po ng konti. And yung naging lagayan po siya, yung mga archer natin. So, sa loob po ng 3 taon, naniniwala ako na mayroon nakatirang kuba dito. Kaya po, siguro po pagkakataon na rin para tanungin ko yung aking mga naging guru po dito. Totoo po ba yun, mga ma'am and sir? Okay, maraming salamat. Sa school din pong ito, nabigyan ako ng pagkakataon para mamuno. Naging officer po ako ng Supreme Pupil Government. Presidente ng klase mula na mag-aral po sa LRCS. Nag-lead bilang presidente ng ilang school clubs. At sa huli po, nahalal bilang overall president ng San Pedro District Mathematics Club. Naging patnugon din po ako ng ating school paper na Urban Settlers at naging platoon leader sa Boy Scout. At sa huling bahagi po, ako po ay nagkamit ng noong class of 2011, naging class valedictorian. Pero mga bata, gusto ko po sanang pakinggan po ninyo ito. Ang pagiging valedictorian, o sa tawag po natin ngayon, kung tayo man ay may karangalan, may mataas na karangalan, may pinakamataas na karangalan, gusto ko lang po sabihin na hindi dami ng medalya o bigat ng medalya sa leeg na natatamo po natin ang passport natin to success. Ang tunay na susi po ay ang ating determinasyon, consistency, disiplina, at pagmamahal sa ating ginagawa. Actually po gusto ko sana sundin yung nasa script ko, pero I think it is my chance to acknowledge the guardians and parents who guides these two students throughout this journey. So may I request all parents to stand up. Pwede po bang tumayo ang ating mga parents? And please repeat after me. Okay, please repeat after me po. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna be an uphill battle. Sometimes, I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Okay, maraming pong salamat. Pwede po tayo po. Yes po. Tama po kayo, no? Yan po ay hango sa isang kanta ni Miley Cyrus na The Climb. Dahil po, dear parents, sa totoong buhay, hindi po natatapos ang mga bundok o pagsubok na kailangang akyatin ng inyong mga anak. Bilang mga magulang, alam ko pong pangarap ninyong maging madali ang buhay para sa kanila. Pero ang pinakamagandang regalo na may bibigay ay hindi ang pagpapapatag ng daan, kundi ang paghawak sa kanilang kamay habang sila ay umaakyat pataas. Ang climb o ang proseso ng paghihirap, pagkadapa, at muling pagbangon, dyan po nabubuo ang kanilang pagkatao. Ika nga sa Mobile Legends, kayo ang kanilang support at tank sa bawat laban. Kaya sa ating mga magulang, maraming salamat po. And of course, to acknowledge the dedication and effort of your dear teachers, may I request all teachers to stand up. Okay, and please repeat after me din po, mga ma'am and sir. You can count on me. You can count on me. Like 1, 2, 3. Like 1, 2, 3. And I'll be there. And I know when I need it. I can count on you. I can count on you. Like 4, 3, 2.
And you'll be there. Because that's what friends are supposed to do. Okay, maraming salamat po sa ating dear teachers. Yes po, teachers, tama po kayo. Yan po ay mula naman sa kanta ni Bruno Mars na Count on Me. Pero siguro nagtataka po tayo, bakit nga ba Count on Me? Graduates, dahil po sa loob ng 6 na taon, mula po na kayo ay grade 1 hanggang grade 6, sila yung naging constant ninyo. Sila yung mga taong kahit puyat ay pagod at pagod ay laging maaasahan. Sila yung sinasabi sa kanta na you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Nandiyan sila lagi para ituro ang tama at gabayan tayo. Sila yung mga kaibigan na hindi kayo iniwan sa gitna ng hirap ng subjects or projects. Kaya naman graduates, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ng ating mga guro. At sa tema ng ating ipinagdiriwang, Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at may mabuting pagkatao. Nais ko pong iugnay ang awiting ang isa sa mga tumatak na kanta sa ating mga Pilipino. Sino po dito yung nakakaalam ng kantang Tatsulok ni Bambu? Tatsulok ni Bambu. Ayan, so meron pa rin kahit sa ating mga graduates, meron pa rin naman. Ang kantang Tatsulok ni Bambu ay hindi lamang isang awit. Ito ay isang paalala tungkol sa lipunan, sa responsibilidad, at sa papel ng bawat isa sa pagbabago. Sinasabi sa kanta na ang mundo ay hindi laging pantay. May mataas, may mababa, at may mga pwedeng maiwan. Ngunit hindi ito dahilan upang manatiling tahimik. Bagkus, ito ay panawagan sa atin para kumilos, magmalasakit at maging bahagi ng solusyon. Kaya mga magsisipagtapos, bilang mga Pilipinong handang mamuno, hindi sapat na kayo ay may kakayahan lamang. Ang tunay na leader ay may malasakit sa kapwa, may paninindigan, at may tapang na itama ang mali. Tulad po ng mensahe ng awiting Tatsulok ni Bambu, kayo ang pag-asa upang unti-unting maituwid ang tatsulok ng ating lipunan, upang gawing mas patas, mas makatao, at mas makabuluhan ang mundong ating ginagalawan. Kaya sa pagharap ninyo sa susunod na yugto ng inyong buhay, dalhin ninyo hindi lamang ang inyong talino, kundi ang inyong puso, isang pusong handang maglingkod at magbigay liwanag sa iba. Ngayon naman, hayaan niyo po akong sariwain at pasalamatan ang mga gurong naging sandalan ko din nung ako'y nandito pa sa ating sintang paaralan. Hayaan niyo po akong i-share at pasalamatan ang mga hindi ko malilimutang aral mula sa aking mga guro. Siguro po magsisimula na ako sa ratio and proportion ni Ma'am Barona and Ma'am Melgar para sa mathematics. Sa subject-verb agreement ni na Ma'am Paulo Paras, na ngayon po Paras na, and Ma'am Kamaklang and Ma'am Espirido. Sa human body systems at solar system ni na Ma'am Basal Gumuan, Sir Racoma and Ma'am Pavilion. Mga rehiyon sa Pilipinas ni Ma'am Cassis. At ang tamang paggamit ng pang-abay at mga salitang nang at nang ni na Ma'am Almonte at Ma'am Bundol. At syempre, sa MAPE, kahit tayo po ay hindi marunong kumanta o sumayaw, hindi ko po malilimutan ang mga pagkumpas ni Ma'am Montero. Sa aking po mga coaches, na tuwing may laban po sa ibang school, ay laging nakasuporta kay Ma'am Barona at Ma'am Melgar sa math, Ma'am Humuwad sa science, Ma'am Barona sa AP, Ma'am Dadal sa TLE, at sa journalism po, si Ma'am Paulo Paras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa lahat naman po ng aking mga naging class advisors,
Magmula kay Ma'am Valdopenia, Ma'am Apuli, Ma'am Pabellon, Sir Malimata, Ma'am Espirido, at kahit hindi ko po naging advisor, is nagsilbing gabay ko rin dito sa LRCS kay Ma'am Melgar. Maraming salamat po. Kayo po yung nagbubog sa akin kung sino ko kayo. Graduates, sino dito yung nakakaalam ng larong Mobile Legends or Roblox? Ayan, halos lahat talaga, no? Nakakarinig talaga pagka larong Mobile Legends at Roblox. Gusto ko pong i-relate ang larong Mobile Legends and Roblox sa pagtatapos po ninyo ngayon. Sa larong Mobile Legends, hindi ka mananalo mag-isa. Kailangan natin ng teamwork. Alam niyo yan, kailangan meron tayong tank, kailangan may support, kailangan may core. Ganyan din po sa ating classroom. Meron sa classroom natin, meron magaling sa math, may magaling sa science, may magaling sa arts. Pero kapag nagtulungan po ang buong section, panalo ang buong section natin. At siguro, ihalin tulad ko rin po ito sa larong Roblox. Ikaw yung bumubuo sa mundo mo, minsan matatalo ka, minsan mag-reset. Pero pwede kang bumangon at pwede magsimula ulit. Laging may next round at laging may chance to improve. Kaya mga graduates, ang moving up na ito ay hindi pagtatapos. Simula pa lamang ito. May darating na mas mahirap na subject sa high school. May mas malaking challenges sa college na parang rank game sa Mobile Legends. Mas mataas ang level mo, mas mahirap na yung kalaban. Pero mas madali ka na rin, madali mo na rin siyang mapagdadaanan kasi nalampasan mo na yung lahat ng hirap. At tulad din po sa larong Roblox, tayo ang magde-design ng future natin. Anong world ba yung gusto natin buuin? Anong klaseng character ang gusto natin maging? Kaya students, kung ako na isang batang huminto ng 5 taon dahil sa sakit na epilepsy, na minsang nahihiya, nagdududa sa sarili, ay nakatayo ngayon sa harapan ninyo, kayo rin ay kayang-kaya nyo ang mas malalaking pangarap. Pangarap po kayo ng mataas, magtiwala kayo sa inyong sarili, palagahan po ninyo ang inyong mga guro, at kapag nadapa kayo, bumangon agad. Dahil balang araw po, baka isa sa inyo ang babalik dito sa entabladong ito bilang susunod na inspirasyon ng batang LRCS. Okay, graduates, bilang panghuli na lang, maaari po ba, pag sinabi ko Laguna Resettlement Community School, sisigaw po kayo ng batang LRCS ako. O, sample ha, Laguna Resettlement Community School. Isa pa, yung mas malakas, Laguna Resettlement Community School. Okay, congratulations, Batch 2026, padayon, batang LRCS. Maraming salamat po. Isang malaking karangalan po para sa amin na kayo ay nakasama sa mahalagang palatuntunan ito, Sir Joseph G. De La Saña. Lubos po kaming nagpapasalamat